Taong 2025, ikalawa ng Hulyo. Ngayon yon, sinira ko lahat ng patakaran, kinuha ang kontrol, lahat para iligtas ang Northwest 1229. Para saan? Ginawa akong kriminal ni Jessica bilang sinadyang mamamatay tao. Binugbog ng mga pasahero at iniwang may sakit sa isang ospital. Pero naawa ang langit. Binigyan ako nito ng pangalawang pagkakataon. Jessica, Damon, Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang iyong mana at ang iyong asawa. lahat ng ginawa niyo sa akin sa nakaraang buhay ko, babayaran ko lahat, kasama ang patong. Huh? Northwest 1249 ay lumipad na. Lahat ng sistema ay normal. Tower, pakisagot. Hindi pa umalis si Arthur sa tower, di ba? Northwest 1449 ay lumipad na. Tower, pakisagot. Kopya, Mahal, hindi mo ako binati ng safe flight ngayon? ingat sa biyahe, mahal. Kahit anong flight na ako ang piloto, hindi siya aalis. Sigurado ako. Arthur. Arthur. Matagal nang lumipad ang eroplano. Nandito ka pa rin, nanonood? Kung miss na miss mo si Jessica, mag-sweet talk ka na lang sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ako ay hindi magsasabi kanino man. Jessica, Pagod na pagod ka siguro, mahal. Arthur, Bakit mo? binigyan ako ng maling instruksyon? Alam mo ba muntik mo nang mapatay ang mahigit 200 tao? Wala akong sasabihin sa kanya. ang tigas ng ulo mo. Walang sasabihin, pero nandito ka lang, nanonood? Ngayon, manonood na lang ako. Manonood ng sarili kong mga mata habang sinisira nila ang sarili nila. Naku, nawala ang autopilot. Nasa stall tayo. Ang instrument panel, puputok na ito. Gumawa ka ng paraan. Kung magpapatuloy ito, magkakabanggaan tayo. Tore, ito ang Weather Monitoring Center. May bigla ang bagyo na na-detect kami sa lungsod. Maging maingat po kayo. Mangyayari na ba ito? Jessica, sa pagkakataong ito, sana maligtas ka sa flight na ito. Naku, naabutan tayo ng bagyo. Ang eroplano ay malapit ng mag-stall na ito. Jessica, ano ang ginawa mo? Tumahimik ka. Tawagan mo ang iyong mahal. Ace pilot siya. Alam niya ang gagawin. Tumatawag sa Torre 13. Northwest 1249 to Torre 13. Pakiusap, tumugon. Walang tugon. Diyos ko, ano ang gagawin natin? Mamamatay ba tayo? Mamamatay ba tayo dito? Tagapangulong Sterling, may problema tayo. Nawalan tayo ng contact sa Northwest 1249. Ano? Northwest 1249, tumawag ka. Wala pa ring contact? Northwest 1229, naririnig mo ba ako? Pero maayos naman ang lahat kanina lang. Paano ito nangyari ng napakabilis? Tumatawag sa Torre 13. Ito ang Northwest 1249. Nabigo ang instrument panel. Hindi matatag ang eroplano. Humihingi ng suporta mula sa torre. Nagsisimula ng emergency landing. Anong ginagawa ninyo't nakatayo lang diyan? I-activate ang emergency contact system ngayon din. Ipaalam sa fire and rescue. Maghanda sa lugar. Kung may aksidente, simulan agad ang rescue operations. Opo, sir. Arthur, bilisan mo! I-guide si Jessica pabalik para sa emergency landing. Sige, Arthur. Ikaw ang eksperto sa lugar na ito. Ikaw ang may buong kapangyarihan dito. Dapat mong ibalik ng ligtas ang lahat. Pasensya na, Tagapangulong Sterling. Hindi ko talaga ito magagawa. Arthur, ikaw lang ang may karanasan dito sa pag-navigate sa biglang pagbabago ng panahon at pagtawid sa mga thunderstorm zone. Kung hindi mo pa ito magagawa, sino pa ang makakagawa? Kung... Simpleng problema lang sa panahon. May konting kumpiyansa pa sana ako. Pero Ano ang ibig mong sabihin? Pero base sa karanasan ko, sa tingin ko ang insidenteng ito ay hindi ganoon kasimple. Ano ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan kong ang Northwest 1249 ay pumasok sa thunderstorm zone hindi dahil sa panahon, kundi dahil may isang tao sa board ang lumabag sa mga pamamaraan. Tagapangulong Sterling. Kakakuha lang namin ng mga kamakailang flight record para sa Northwest 1249.
Nalaman namin na 20 minuto ang nakalipas. Ang Northwest 1249 ay biglang umakyat ng emergency at mabilis itong umabot sa kritikal na level. Nagkaroon din ng imbalance sa eroplano. 20 minuto ang nakalipas? Ibig sabihin bago pa man nagbago ang panahon, nasa krisis na ang Northwest 1249. Tiningnan ko ang Weather Bureau kagabi. Ang forecast ay nagpakita na magkakaroon ng thunderstorms ngayon, pero walang kondisyon para sa malalang panahon. Base sa karanasan ko, ang isang eroplanong pumasok sa thunderstorm zone at nakaranas ng stall ay talagang imposible. Ang tanging paliwanag ay may naglabag sa mga patakaran. Grabe naman ito. Sino ang maglalakas loob na sirain ang isang eroplano? Isa sa panganib ang daan-daang buhay. Hindi sila makakatakas dito. Jessica, ano ang gagawin natin? Ang mga reading sa instrument panel ay sobrang taas. Nag-stall ang eroplano at muntik nang bumagsak. Kahit na magawa natin ang emergency landing, hindi natin mapipigilan ang kumpanya na mag-imbestiga. Ano ang kinakatakot mo? Hindi mo ba naiisip na ito ay tadhana na nagbibigay sa atin ng pagkakataon? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba laging gustong mamatay si Arthur? Bakit hindi natin samantalahin ang pangyayari ngayong araw at isisi ito sa kanya? Ang galing mo. Sigurado akong alam na ni Arthur tungkol sa papalapit na emergency landing. Dahil sa koneksyon mo sa kanya, tiyak na kukunin niya ang mga tungkulin sa tower. Eksakto. Pagkatapos lumapag ang eroplano, magpapasumpa tayo na mali ang mga utos na ibinigay niya. Kahit anong sabihin niya, hindi niya ito mababawasan. Arthur, sandali! Walang kasalanan ng mga pasaherong iyon. Arthur, makinig ka. Pangako ko sa'yo, kapag ligtas nang nakabalik ang eroplanong iyon, agad kong ipapasok ang pangkat ng inspeksyon. Mahahanap natin kung sino ang may pananagutan. Sa ngayon, kailangan mong ibalik ng ligtas ang eroplanong iyon. Arthur, kung hindi ka magmamadali, mamamatay ang lahat ng nasa eroplanong iyon. Nasa eroplanong iyon si Jessica. Ayon sa patakaran sa pag-iwas sa pakikipag-ugnayan ng pangasiwaan ng abyasyon, hindi lang ako pwedeng magdirekta ng lipad na ito. Kailangan ko pang umurong. Seryoso ka ba ngayon, Arthur? Bakit ka nakakapit sa mga patakaran? Titigil ka lang ba dyan? At manonood habang nasa panganib sina Jessica? At mahigit 200 katao? Wala akong magagawa. Pero ikaw, Chloe, may magagawa ka. Ano? Ako? Trainee Air Traffic Controller ang Tour 13, Chloe Sterling. Sir, Ipinaaabot ko na ang iyong huling pagsusuri ay opisyal nang nagsimula. sandali ano? Ako talaga. Jessica, Damon, hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha ninyo kapag nakarating kayo at nalaman na hindi ako ang nasa tore. Arthur, baliw ito. Naiintindihan mo ba kung gaano ito kadelikado? Hindi lang alam kung gaano kahirap ang misyong ito. Alam ko rin ang relasyon ninyo ni Chloe. Ang katotohanang ipinadala mo si Chloe para magsanay sa harap ng linya ay nagsasabi sa akin na napagpasyahan mo na ipasa ang Starlight Airlines sa kanya. Ngayon ang pagkakataon niyang patunayan iyon. Kung magtatagumpay siya ngayon, walang sinuman sa harap ng linya o sa boardroom ang magkakaroon ng dahilan para pagdudahan si Chloe. Pero napakataas ng pusta. Kumpiyansa ka bang kaya niya ito? Ito ang mundo ko. Naniniwala ako sa aking pagtuturo at mas naniniwala ako sa aking estudyante. Ipaalam sa lahat ng senior exec. Ngayon na, dalhin sila sa conference room. Tayo ay magmamasid at magsusuri. Huwag kayong magpanik. Makinig kayo sa mga utos ko. I-activate agad ang Emergency Protocol 1228. Paalamanan ang lahat ng control torre na tumulong. Ipagbigay alam din sa militar para i-activate ang S2 satellite clearance. Ngayon, ibalik natin sa ligtas ang Northwest 1249. Tom, makipag-ugnayan ka agad sa Northeast 7899 at paalisin mo sila sa runway 17. Kopya! Mia, i-activate mo agad ang emergency rescue alarm. Kopya. Northwest 1249 tumakbo ng 300 papuntang Hilaga. Arthur, medyo kinakabahan ka ba? Medyo, oo. Nasa eroplano ang asawa mo. Noon, ikaw ang kusang nagbigay ng posisyon ng kapitan sa kanya. Nagawa natin! Nagawa natin! Nagawa natin! Binabati kita, Tagapangulong Sterling. May karapat-dapat kang kahalili. Magaling! Padalhan agad ng mga medical personnel para tingnan ang mga pasahero at ang kaligtasan ng lahat ng miyembro ng crew. Ang aming lupon ng mga direktor. Ay pupunta rin mamaya para tingnan ang lahat. Huwag kalimutan ang black box at ang mga operational records ng eroplano. Oh, Kapitan, salamat sa iyo. Kung hindi, lahat tayo'y wawasak. Akala ko talaga mamamatay ako doon sa taas. Jessica, ano ba ang gusto mong gawin? Anong mali ang ginawa ko? Arthur, may itatanong ako sa'yo. Bilang isang air traffic controller, ano ang tungkulin mo? Igalang ang buhay at ang tungkulin. Ligtas na maiuwi ang bawat lipad.
Bakit mo ako binigyan ng maling instruksyon? Muntik mo nang mapatay ang mahigit 200 pasahero. Mga kasama, baka hindi pa ninyo alam ito. Siya, ang sinadyang nagbigay sa akin ng maling instruksyon. Muntik niyang ipabagsak ang eroplano natin. Jessica, mali ang pagkakaintindi mo. Doon sa control tower. Hoy Arthur, alam kong hindi mo matanggap na magkasama kami ni Jessica sa trabaho. Ilang beses ko nang ipinaliwanag sa'yo. Kami ni Jessica, first love namin ang isa't isa. Pero tapos na yon. Hindi mo pwedeng hayaan ang selos mo na ilagay sa panganib ang buhay ng lahat ng pasahero. Ngayong pagkakataon, kahit na magkapatid tayo ng mahigit 1 dekada, hindi kita tatakpan, hindi kita ipagtatanggol. Ngayon, ako ang may pananagutan sa buhay ng bawat pasahero. May utang ako sa kanila ng paliwanag. Anong nangyayari, First Officer Damon? Sinadya ba ito ni Arthur? Sa pagkakaalam ko, kakalugi lang ng pamilya ni Arthur. Kailangan niya nang mabayaran ang malaking utang. Napakataas ng insurance payout ni Captain Jessica. Kasama ang ayuda mula sa estado at kumpanya. Sapat yon para mabayaran ang mga utang niya. Kung hindi dahil sa pambihirang kasanayan ni Captain Jessica at sa maayos naming pagtutulungan, nakalusot sana ang gagong ito. Nakakadiri. Para lang sa sariling kapakanan, inilagay niya sa panganib ang buhay nating lahat. Nasaan ang chairman? Gusto kong magreklamo. Ang taong katulad niya dapat litisin sa hukumang militar. Anong ebidensya ang meron kayo? Patunayan ninyong muntik kong ipabagsak ang eroplano. Ebidensya? Naririnig ko mismo ang boses mo. Ano pang ebidensya ang kailangan ninyo? Ang boses mo. Paano ko hindi makikilala yon? Inilagay ng gagong ito sa panganib ang buhay nating lahat. Muntik na niya tayong mapatay. Paano kayo kumuha ng empleyado? Nasaan ang may pananagutan? Kung wala tayong paliwanag ngayon, walang aalis. Bugbugin na lang natin siya ngayon din. Ang gago katulad niya hindi karapat-dapat mabuhay. Suntukin siya. Hulihin siya! Hulihin siya! Hulihin siya! Mga kasama, magpakahinahon kayo. Magpakahinahon kayo. Tama na. Anong ginagawa ninyong lahat? Anong nangyayari dito? Anong ginagawa dito ni Tagapangulong Sterling? Kung dumating siya, baka mabuko niya ang plano natin. Kumalma ka. Nandito si Tagapangulong Sterling. Dapat lang tayong manatili sa kwento natin. Isisi natin kay Arthur ang maling utos. Kahit pa bumaba ang Diyos mula sa langit, hindi niya mapapawalang sala ang sarili. Tagapangulong Sterling, gusto kong magulat. Maling utos ang ibinigay ng air traffic controller na si Arthur. Muntik nang mamatay ang lahat ng nasa eroplanong iyon dahil sa kanya. Dapat mo siyang parusahan ng mabigat. Ikaw ba si Tagapangulong Sterling ng Starlight Group? Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, walang aalis dito. Magandang mukha na nagbabalak ng pagpatay, ikulong siya at itapon ng susi. Ang lakas ng loob mong tumawa. Mamamatay tao ka. May dapat ikulong, pero hindi ako. Ito ang dalawang lumabag sa mga pamamaraan. At muntik nang ikamatay ng lahat ng nasa eroplano. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ikaw at si Damon ang lumabag sa pamamaraan na nagdulot ng stall ng eroplano. Muntik ninyong mapatay ang lahat ng nasa eroplano, mahigit 200 pasahero. Kalokohan! Ako ang co-pilot! Ang utos na natanggap ko ay talagang mali. Kung hindi naging matapang at matalas si Kapitan Jessica at nanatiling kalmado sa ilalim ng presyon, hindi lang lahat ay mamamatay, kundi mawawasak din ang reputasyon ng Starlight Airlines. Maaari pang magbangkarota. Nagsisinungaling ka. Hindi iyon ang nangyari. Binabaligtad mo ang lahat. Tumahimik ka! Huwag mong isiping hindi ko alam na naglolokohan kayong dalawa. Sa tingin ko ang lahat ng nangyari ngayon ay plano ninyong dalawa. Pagpatay para sa siguro, para mapalitan ng kabit. Tagapangulong Sterling, iminumungkahi kong imbestigahan natin ito ng mabuti. Ipakulong ang dalawang walang hiyang ito sa bilangguan. Makakatanggap ng hustisya ang mga pasahero. Sabihin mo na ang punto. Anong karapatan mo para siya ipaluin? Ano naman kung pinalo ko siya? Nasasaktan ka ba? Ang babaeng tulad niya, isinilang ng walang amang magtuturo ng tama sa mali. Ang alam lang ay mangakit ng asawa ng iba. Isang kabit, karapat dapat paluin. Kabit. Sinasabi mo ba na si Arthur ay nasa control tower at nagbigay sa iyo ng maling instruksyon? Totoo po iyan, Tagapangulong Sterling. Siya ang nagbigay ng maling utos. Dahil dito, habang nasa mataas na altitude, hindi namin naagapan ang bagyo. Diretso kaming pumasok sa malakas na turbulence. Napakadelikado ng sitwasyon. Kung hindi dahil sa seatbelt, nadurog na sana ang mga buto ko. Ikaw. Sinasabi mo na si Arthur ang nagbigay sa iyo ng maling senyales? Paano mo natiyak na ang nasa tower ay talagang siya? Kung hindi siya, sino? Ikaw? Alam ng lahat na tuwing umaalis si Kapitan Jessica, si Arthur ay laging nasa tower. Kung alam mo iyan, bakit mo iisipin na sadyang gusto kitang saktan? Dahil gusto mo ring gumawa ng pagpatay para sa insurance at gusto mong makasama ang kabit na ito, hindi ko inakalang ang puso mo ay maaaring maging ganito kasama. Gagawin mo para sa pera at ilagay sa panganib ang buhay ng bawat pasahero. Jessica,
Huling tanong ko na ito sa iyo. Sigurado ka bang si Arthur ang nasa tower na nagbigay sa iyo ng maling instruksyon? Lubos akong sigurado. Arthur, kahit mag-asawa tayo, ang kasalanan mo ngayon ay napakalaki. Hindi na kita tatakpan. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo tatakpan ang sarili mo. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang mukha mo. Tagapangulong Sterling, ang taong tulad niya ay dapat paalisin sa Starlight Airlines. Ipagbawal sa buong bansa at huwag nang payagang magtrabaho kahit saan para hindi na makapanakit ng iba. Tama, dapat siyang dalhin sa hukumang militar. Hatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang dapat mahatulan ng habambuhay ay kayong dalawa. Ano ba? Naawa ka sa kanya. Bakit hindi ikaw na lang ang pumalit sa kanya sa bilangguan? Oo, teka, hindi ka pa nakakapasa sa iyong huling pagsusuri, di ba? Wala ka pang karapatang mag-control ng tower. Isa ka palang intern? Sayang, gusto mong pumalit sa kanya sa bilangguan, pero wala ka namang pagkakataon, ha? Pero paglabas niya sa bilangguan, maaari mo pa ring sundan si Arthur at patuloy na matuto. Sigurado ako sa buhay mo, makakapasa ka rin sa pagsusuri. Huwag na kayong mag-abala. Pero, kayong dalawa ay talagang bulag at bingi. Hindi nyo nga makilala ang sarili ninyong tagapagligtas. Ano ang ibig mong sabihin? Ang huling pagsusuri ni Chloe ay ang gabayan ng inyong paglipad para sa emergency landing at pagbalik. Kanina, ang taong nasa tower na nagbibigay sa inyo ng mga utos. Ay siya. Ano? Arthur, sabi mo lang hindi ikaw ang nasa control tower. Tama, yung tinatawag ninyong walang ama at walang pinag-aralan. Hindi lang siya apprentice ko, anak siya mismo, ni Tagapangulong Sterling. Ano? Huminahon ka. Kung nagkamali man ang anak ko, hindi ko siya tatakpan. Pero kung may gustong magpakana sa kanya, ako ang kaharapin nila. Tagapangulo, pakiusap, hayaan niyo lang po akong magpaliwanag. Paliwanag pa ang alam mo, ang pagkakamali mo sa tower, ang dahilan ng stall na iyon. Natatakot kang aminin, kaya binabaluktot mo ang katotohanan para isisi sa akin. Tama ba? So ang sinasabi mo, muntik na kaming mag-crash dahil sa pagkakamali mo. Ay. So yung muntik na magpapatay sa amin. Kayo pala ang mga salarin. Sana nga, mga ahas. Nakakadiri. Jessica, Damon, nilabag ninyo ang mga patakaran. Naiintindihan ko kung bakit ninyo ako inakusahan. Dahil ang isa sa inyo, ang babaeng mahal ko, at ang isa pa ang pinakamatalik kong kaibigan. Pero wala kayong karapatan. Walang karapatan na hayaang ang inyong makasariling mga hangarin ang magtulak sa inyo na isa panganib ang buhay ng daan-daang pasahero. Alam ba ninyo na sila ay kumakatawan sa daan-daang pamilya? Talaga bang hahayaan ninyo ang inyong pagkamakasarili magpustahan sa ang kaligayahan ng daan-daang pamilya bilang biro? Kayong dalawa ay mga babe. Jessica, Damon, dahil sa ginawa ninyong dalawa ngayong araw, ire-report ko ito sa panggasiwaan ng abyasyon at ang pangkat ng inspeksyon ay magsasagawa ng seryosong investigasyon. Walang kwenta ang investigasyon. Lahat, hulihin natin sila. Bugbugin natin hanggang mamatay ang dalawang ito dahil nagpustahan sa buhay ang mga gwapong lalaki. Oo, bugbugin ang mga gwapong lalaki hanggang mamatay. Bugbugin siya hanggang mamatay. Jessica, Damon, ang ginawa ninyo sa akin sa nakaraang buhay ko. Sa buhay na ito, babayaran ko ng buo sa inyo. Pakiusap, makinig lang kayo sa akin. Ikaw, gwapong lalaki, paano ka nga ba nahiri ng airline? Bugbugin siya hanggang mamatay. Tigilan nyo! Tigil! Hindi yun ang nangyari. Tigil. Pakiusap. Tigil. Tigil. Mali ang pagkakaintindi nyo. Tigil. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Teka, inaakusahan mo ako ng maling asal? May ebidensya ka ba? Lahat sa control tower ay makakapagpatunay niyan. Hindi nga pumasok si Arthur sa tower ngayong araw. Malinaw na ito'y masamang pagbabaligtad ninyong dalawa. Ano pa ang dapat pag-usapan? Kahit na wala si Arthur sa tower ngayon, ang ibig sabihin lang nito ay hindi siya ang nagbigay ng maling utos. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Makinig kayo, mga pasahero, aking mga kasamahan sa tripulante, may isang bagay na ayaw kong sabihin, ngunit natatakot ako na kung hindi, baka hindi kami ligtas na makaalis ni Jessica. Aminado ako, wala nga si Arthur sa control tower. Nagkamali ako sa kanya, pero kami ay nakarinig talaga ng maling utos. Sinasabi mo bang mali ang narinig namin? Magbibiro ba kami tungkol sa aming sariling buhay? Naiintindihan ko na. Lahat ng nangyari ngayon ay pinlano ninyong dalawa. Arthur, kahit na gusto mong magpabango kay Tagapangulong Sterling, hindi mo naman kailangang maging ganito kabrutal. Mag-asawa naman tayo dati. Pinatay mo ako dahil lang sa isang kabit? Nagsisinungaling ka! Anong ebidensya mo? Ebidensya? Ebidensya? Siyempre meron ako. Sigurado ako na narinig na ng lahat ang black box. Lahat ng nangyari sa eroplano ay nai-record ng black box. Kaya,
Kung gusto mong malaman kung talagang nagkasala ako ng anumang regulasyon, kunin mo lang ang black box at tingnan, malalaman mo. Masyadong maraming tao dito. Kapag umalis na tayo dito, papahanap ako ng tao sa tech department para baguhin ang impormasyon. Pagkatapos, sa harap ng lahat ng ito, kahit si Tagapangulong Sterling ay wala nang magagawa. Tama ka diyan, Tagapangulong Sterling. Handa ka bang samahan kami sa tech center para tingnan ito? Gusto mo ba talagang makita? Pumunta tayo. Kailangan nating pumunta. Ngayon, kahit sino ang muntik na pumatay sa atin, kailangan magbigay ng paliwanag. Tama, kailangan magbigay sila ng paliwanag. Tara na, Tagapangulong Sterling. Hindi na kailangan ng gulo. Hindi ba gusto mong makita ang black box? Nagpahanda na ako. Paglapag ng eroplano, pinakuha ko na ang black box. Nakuha ko na ang lahat ng flight information. Kung ganito ka kagustong makita, panoorin na natin dito mismo. Kung ganon, ngayon, sa harap ng lahat, tingnan natin kung sino talaga ang may pakana nito. Sino ang nasa likod nito? Handa na po, Chairman. Ipatugtog mo, ngayon na. Matagal mo nang gustong mamatay si Arthur, di ba? Bakit hindi natin gamitin ang araw na ito at isisi sa kanya ang lahat? Kung ako ang magpapalipad, hindi na siya makakababa sa eroplanong yon. Hindi ko pa nga nararamdaman kung ano ang pakiramdam sa kalangitan. Makinig kayong lahat! I-activate agad ang Emergency Protocol 1228. Ipaalam sa lahat ng subordinate towers para mag-coordinate. Akala ko talaga. Akala ko'y patay na ako. At yung dalawa, nag-aaway pa rin sa eroplano. Diretso silang pumasok sa bagyo para lang may masisisi. Talagang paglilipat ng sisi. Hindi ganon ang nangyari. Hindi yan totoo. Peke ang video na ito. Inaakusahan tayo ng walang basihan. Eksakto. Dapat peke ang video na ito. Ito ay gawa-gawa. Ibinigay niya ito sa kanyang sariling anak na babae para linisin ang kanyang pangalan. Oo, inaabuso ng tagapangulo ang kanyang kapangyarihan. Hahaha, eksakto. Aabuso ako ng aking kapangyarihan. Pero hindi para tulungan ang aking anak na makaligtas dito, kundi para gawin kayong dalawang mga walang hiya magbayad ng halaga. Narinig ba ng lahat yan? Mga kasamahan, mga pasahero, inamin niya yan. Kaya dapat peke ang video na ito. Jessica, Damon, ang kapal ng mukha ninyo. Nililin lang ang publiko. Binabaluktot ang katotohanan. Wala nang hindi ninyo gagawin. Nagsisinungaling ka. Gusto mo lang umakyat sa lipunan at akusahan ako. Mga ehekutibo, kailangan ninyo akong suportahan. Kung hindi, Starlight Airlines ay magiging diktadura ng pamilyang Sterling. Ang tanga mo. Napag-isipan mo na ba kung bakit bawat ehekutibo ay narito ngayon? Bakit? Tulad ng sinabi ko, ngayon ang huling pagsusuri ni Chloe. Dahil kamag-anak ni Chloe ang chairman, natural. Para masiguro ang patas na pagtrato at makuha ang tiwala ng lahat, inimbitahan namin ang lahat ng senior management at ang mga tauhan ng tower para maging mga saksi. Lahat ng nangyari sa tower ngayon, nakita nila lahat. Malinaw na malinaw. Sila ang pinakamalakas na mga saksi mo sa pag-set up mo ng kasamahan at lahat ng maling ginawa mo. Tunay na masama ang babaeng ito. Niloko niya tayo. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Ayoko kapag inaabuso ng mga tao ang kabutihan natin. Hulihin siya. Hulihin siya. Hulihin siya. Hulihin siya. Arthur, kailan mo balak hiwalayan si Jessica? Hindi pa. Ano? Arthur, may nararamdaman ka pa ba sa kanya? Papunta na rito ang inspection team. Sa pinakamababa, isasakdal siya sa pagpapabaya sa tungkulin. Hindi niya makakaligtasan yun. At bukod doon, sinadya niyang itinuro ang kasamahan. Kailangan niyang magtrabaho ng hindi bababa sa 10 taon o higit pa sa bilangguan. Arthur, Anong iniisip mo? Ang paghihiwalay lang ng ganun ay napakadali para sa kanya. Jessica, sa buhay na ito, papanagutin kita sa pagnanasang mamatay ka na lang. Oh, mahal, nagkamali ako. Huwag mo akong saktan, mahal. Mahal, alam kong hindi mo ako pababayaan. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Mahal, si Damon ang nagmanipula sa akin. Siya ang nag-udyok sa akin na magsumbong laban sa iyo. Kung hindi, ako ang makukulong. Natakot ako. Mahal, gutom na ako. Papakainin mo ba ako? Mas marami na nga ito kaysa sa nararapat sa iyo.
Kainin mo o wag. Sino ang nagpapasok sa iyo? Hindi ba't nagkukunwari kang himatayin? Lumabas ka, ngayon din. Sinta, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Wala akong ibang choice, okay? Kung hindi ako nagkunwaring himatayin, sino ang mag-aalaga sa'yo dito? Tigilan mo ang pagpapanggap. Desidido na ako. Magsisimula ako ng magandang buhay kasama si Arthur. Ikaw naman, wala ka na sa akin. Ako ang nagmamahal sa iyo. Siya ang gustong sirain ka. Kung hindi, bakit sa palagay mo biglang dumating si Tagapangulong Sterling nang walang ano-ano? Ano ang gusto mong ipahiwatig? Hindi mo pa rin maintindihan. Nahalata niya ang iyong pakana. Alam na niya ang lahat simula pa. Lahat ng nangyari ngayong araw ay bahagi ng kanyang malaking plano. Imposible. Noong araw na iyon, siya ang malinaw na tumangging mag-utos ng emergency landing. Pinilit pa niya si Chloe na sumailalim sa huling pagsusuri. Ikaw, nahulog ka na mismo sa kanyang bitag. Susunod, ililipat niya ang kanyang mga ari-arian. Pagkatapos, itatapon kanya. Damon, ano ang gagawin natin ngayon? Tayo ang unang umaksyon. Maghanda tayo ng patibong para sa kanya. Sirain natin ang kanyang reputasyon. Mayroon ka bang prenup? Kung siya ay magloloko at magtataksil sa iyo, kailangan niyang umalis nang walang dala. Kapag nangyari iyon, kahit mahuli tayo, hindi na natin kailangang mag-alala. At pagdating ng panahon, kapag nakalabas na tayo, marami na tayong pera. Ang buong mundo ay magiging atin. Tama ka. Ay, ikaw! Ngayon pa? Ngayon mo naisip yan? Nasa ospital tayo. Paano kung may makakita sa atin? Takot? Hindi pa natin nagagawa dito. Aray, aray, aray. Nasasaktan ako. Dahan-dahan lang. Arthur, narito ang iyong delivery. Naabutan lang ako ng ulan. Basa ako. Mula ulo hanggang paa. Pwede bang hiramin ang hair dryer mo? Siyempre, tuloy ka. Salamat, Arthur. Ang sweet mo naman. Mag-isa ka lang ba sa bahay? O, Ay! Arthur, hindi ko sinasadya. Arthur, Ang. Gwapo mo. Arthur, bakit hindi mo mag-shower ka muna? hindi. Hindi ako makapaghintay. Arthur, hindi ako sanay sa lalaking hindi nag-shower. C. Arthur, ano ang pinagtatangka mo? Gusto mo bang pasiglahin ang mga bagay? Oo, kahit anong gusto mo. Gusto ko kahit ano. Tara, bilisan mo. Mag-usap. Sinong nagpadala sa iyo? Chloe, tulungan mo akong imbestigahan ang babaeng ito. Ay, naman. Ang galing mo talagang manloko. Mag-ingat ka. Kung sisirain mo ang mood ko, nakakalungkot naman yon. Imbestigado na kita. Nagpapanggap ka pa rin? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Eksperto ka sa bitag ng tukso. Codename Nightingale. Tama ba? Ikaw, paano mo nalaman? Pinacheck ka ng kaibigan ko dati pa. Ang killjoy mo naman? Kahit sinong iba, kahit alam nilang bitag, tatanggapin pa rin yon. Hindi interesado. So gagawin mo muna sa akin, tapos ilalantad mo ako? Parang, ang pangit naman ng dating ko yon. Bakit mo tatanggihan ang magandang bagay, Pogi? Hindi ako nagbibiro sa'yo. Sabihin mo, sino ba talaga ang nag-utos sa'yo? Magkano ang binayad sa'yo? Ako. Magsasalita ako. Makinig ka.
Kapag tapos na ang trabaho, si Jessica ay magbibigay sa akin ng 12,000 piso. Gawin mo ang sinasabi ko at bibigyan kita ng 20,000 piso. Hindi pwede. Kahit trabaho ko ito, may etika pa rin ako sa propesyon. Masyadong maliit? Hindi. Kung papayag kang makipagtalik sa akin, saka ko lang gagawin. Deal? Kukunin ko ang lahat ng ebidensya na siraan mo ang mga pamilya at ipalabas ito. Hindi ka magtatagal sa negosyong ito. Sige, gagawin ko. Ang tanga-tanga mo. Lalaki ka ba talaga? Ganoon ba ako kabadoy? Chloe, kilala mo ba yung top paparazzo, si Ava? Paikutin mo siya para sundan ng isang tao para sa akin. Oo, Arthur. Ako na ang bahala. Umalis ka. Arthur, noong 10 taon na ang nakalipas, buhay pa ang tatay mo, mayaman ka pa noon. At si Jessica ang pinakamagandang babae sa eskwelahan. Nakuha mo lang siya dahil nangunguna lang sa pera mo. Pero simula ngayon, wala ka ng kahit ano. At ako na ang yayaman. Ako ang pakakasalan ang asawa ng kapitan na kinaiinggitan ng lahat sa airline. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ayoko sa ugali mong akala mo'y napakabanal mo. Kung ako ang may pera mo, sa tingin mo ba titingin pa sa'yo si Jessica? Ikaw, sumasakay ka lang sa yaman ng pamilya mo. Anong espesyal sa'yo? Ang basurang ayaw ko, kung gusto mo, kunin mo. Hindi mo na kailangang magmayabang sa akin. Arthur, ano ba ang ginagawa mo? Basuraho ang tawag mo sa akin? Eh ano naman ako sa'yo? Basurahan? Ganun na nga, ang kasama ka ay mas nakakadiri pa kaysa sa basura. Ikaw. Pirmahan mo na lang ang mga papeles. Ba't ako aalis ng walang dala? Alam kong nagdaya ka. May prenup tayo. Naalala mo? Kung may nagkasala sa atin, aalis siyang walang dala. Kaya, ang property mong 20 milyong dolyar at kumpanyang 30 milyong dolyar, lahat ay mapupunta sa akin. Paano kung ayaw ko? Eh di magkorte tayo. Arthur, hindi ka ba makakilos ng lalaki? Tapusin na lang natin ng maayos. Ituring mo na lang itong huling dangal na iiwan ko sa'yo. Gusto mo ng dangal? Sige, Pumapayag ka? pero ikaw ang aalis ng walang dala. Anong sinabi mo? Una kang nanloko, kaya ikaw ang aalis ng walang dala. Nilalagay mo ako sa sitwasyon. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Pinapalitan mo ng anak ni Tagapangulong Sterling ang shift nun, para lang maipit ako. Karapat-dapat lang sa'yo yan. Tigilan mo yan. Pirmahan mo na lang. Una kang nanloko, at gusto mo pang umalis ako ng walang dala? Ang kapal mo. Hindi ko inakala na ganyan kababa ang mararating mo. Ako raw ang nanloko? May ebidensya ka ba? Wala ka, pero meron ako. Pero, kung hindi mo pipirmahan, agad kong papapanoorin ang video mo at ng kabit mo. Arthur, yung babaeng delivery, kumusta siya sa kama? Hinanap ko siya para sa'yo. Kung hindi lang dahil kay Jessica, ako na sana ang nagkanoon. Ha, Arthur, para sa ating nakaraan. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, huwag kang magalit kung sisirain kita. Bahala ka. Sige, ikaw ang may gusto nito. I-play ang video. Ngayon, gusto kong makita ng buong mundo ang tunay na kulay ng lalaking ito. Tingnan ninyo ito, lahat. Ito ang lalaki. Sa harap mismo ng asawa niya ay nakikipagkalantari sa isang kabit. Habang ako ay nasa ospital, nagpapagaling, siya ay nasa bahay, kasama ang isang kabit. Ang kapal naman. Nakakadiri talaga. Paano nangyari ito? Hindi mo ba talaga naiisip na nakakahiya na ito? Nakakita na ako ng mga naglalabas ng litrato ng iba. Pero ito ang unang beses na may nakita akong naglalabas ng sarili niyang litrato. Wala pa akong nakitang ganito kalakas ang mukha. Ikaw ang magnanakaw, ikaw pa ang nagsisisi sa iba. Arthur, kahit hindi ka pumirma, nasa akin na ang lahat ng ebidensyang kailangan ko para wala kang matira. Sigurado ka dyan? Talagang sigurado. Kung gayon, bakit hindi mo tingnan kung sino ang nasa screen? Aray, 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 ang sakit. Nasaktan ako rito mismo. Dahan-dahan lang.
Hoy, lahat, ibaba niyo ang mga cellphone niyo. Tigil ang pagba-video. Tumigil kayo. Lahat kayo. Tumigil na ngayon din. Sige, subukan mo uling mag-video. Dudurugin ko ang cellphone mo. Narinig mo ba ko? Huwag mong susubukang hawakan ulit ang cellphone ko. Papatayin kita. Sumusumpa ako sa Diyos. Mag-video ka. Subukan mo. Kung may lakas ng loob kang gawin yon, dapat may lakas ka ring loob na mabidyo. Kabit, kiniklaim namin yan. Sandali lang. Naalala ko na. Yung babae na to. Siya yung kapitan ng Northwest 1249. At tong lalaki, yung co-pilot niya, sila yung magandang mag-asawang piloto. Hindi pa gaanong katagal, sinubukan niya na pagbintangan ang asawa niya sa isang pahamak na maniobra at muntik nang ikamatay ng lahat ng pasahero. Mga salot na tulad nila. Karapat dapat mapahiya sa publiko. Labis na panghihimasok sa aking privacy ito. Isasakdal ko kayo. Tigilan niyo ang pagkuha ng video. Gusto mong mamatay? Papatayin kita. Ang lakas ng loob nyo, mga walang hiya. Hulihin sila. Turuan natin sila ng leksyon. Pakiusap. Tigilan niyo na. Nagmamakaawa ako. Tigil! Tigilan niyo ang paghampas sa kanila. Mamamatay sila. Wala kang awa-awa. Ginamit mo mismo ang plano ko laban sa akin. Binayaran mo si Nightingale para ipahamak ako. Hindi pa ito ang huli. Wala kang kahihiyan. Ang pinakamasama para sa isang tao ay ang hindi man lang malaman ang sarili nilang kalagayan. Jessica, opisyal akong maghahain ng diborsyo ngayon. Ayon sa prenup, aalis ka ng walang dala. May isang araw ka para lumipat sa bahay. Kung hindi, itatapon ko lahat ng gamit mo sa kalsada. Mahal, hindi ganoon yon. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin? Hindi mo ba naiisip na nakakatawa ka? Yung video, artificial na intelihensiya lang ang gumawa nun. Eksakto, lahat yon gawa ng AI. Sinusiyasat na siya. Ano pa bang masasabi mo? Jessica, talagang tanga ka. Nagkakagulo ka sa teritoryo ko? Akala mo papayag ako? Sino ang tumawag ng pulis? Ako ang tumawag. Illegal silang nasa paliparan, nagkakalat ng pornograpikong video, malubhang nakakaabala sa kaayusan ng publiko. Kailangan ninyong sumama sa amin. Opisyal, hindi iyon ang nangyari. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Oo, opisyal. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Ang dalawang tao sa video ay hindi naman talaga kami. Hindi kami iyon. Oh, medyo magkamukha lang kami. Ganun lang. Katarantaduhan. Opisyal, narito ang ebidensya. Kakapanood ko lang nitong video. Hindi ba kayong dalawa ito? Eto ang totoo. Opisyal. Lahat ng nangyari. Kasalanan niya lahat. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Siya ang nag-utos sa akin. May mungkahi ako. Dahil nagtuturuan sila, bakit hindi na lang pareho silang dakpin? Huwag nating pabayaang makatakas ang mga masasama. Arthur, ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Paano namin maipopost ang sarili naming mga video? Sino ang nakakaalam? Baka may kakaibang hilig ka at mahilig kang magpakitang gilas. Ikaw. Lakad na. Opisyal, sandali. Malaking pagkakamali lang ito lahat. Mahal kita sa loob ng 10 taong ito. Mahal, hintayin mong makabalik ako. Hindi kita pakakawalan, mahal. Arthur, paano naman sila? 7 araw lang sila madedetensyon. Maximum na yon. Kung makalabas sila at ayaw pa rin niyang hiwalayan ka, ano na ang gagawin natin? Tingnan mo, kahit mag-imbestiga ang panggasiwaan ng abyasyon, hindi naman maapektuhan ang kasal mo. Relax. Para sirain ang isang tao, kailangan mo muna siyang baliwain. May plano ako. Huwag mong susukuan ngayon, Jessica, dahil ang susunod ang simula ng tunay na pagdurusa. Dahil first offense mo ito, pinagbibigyan ka namin, 7 araw na detention, at multang 300 piso. Pirmahan mo. Sige, pipirmahan ko. Arthur, magbabayad ka rin para dito. Itapon ang lahat ng bagay sa bahay na nagpapaalala sa akin sa kanya, kahit na ang pinakamaliit.
Opo, sir. Arthur, dumating ako para makipagkita sa iyo. Tagapangulong Sterling, anong dahilan ng iyong pagdalaw? Arthur, partikular akong dumating dito para magpasalamat sa iyo. Masyado kang mabait, Tagapangulong Sterling. Huwag mo nang banggitin iyon. Arthur, nais kitang anyayahan na bumalik sa paglipad. Ikaw ang magtakda ng iyong mga kondisyon. Sige. Pero may ilang personal na bagay muna akong kailangang asikasuhin. Sige, iiwan na kita sa iyong mga gawain. Oo, tama. May mensahe si Chloe para sa iyo. Naghihintay siya sa iyo sa karaniwan ninyong lugar. Ang anak kong babae ay medyo mahiyain. Alam mo, ikaw ang kailangang magsimula. Kilala ko ang iyong pagkatao. Lubos ang tiwala ko rito. Damon, sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi problema ko, okay? Ikaw na ang bahala ngayon. Hoy, paano mo magagawa ito sa akin? Gwapo mong gago. Walang gago ang makakapantay sa isang magandang gago tulad mo. Gago ka. Huwag kang mag-abalang hanapin ako muli. Babe, kahit ibigay ka sa akin sa isang pilak na plato, hindi kita kukunin. Ikaw, saan ka pupunta? Oo, tama. Ngayon ay ika-6 na anibersaryo namin ni Arthur. Bibili ako ng regalo para sa kanya para mapasaya siya. Tiyak na patatawarin niya ako. Oy, Arthur, dito. Chloe, anong kailangan mong makita ako? Arthur. Ang tagal ko nang gusto sa'yo. Noong kayo pa ni Jessica? Kailangan kong itago ang nararamdaman ko. Pero tapos na ako sa pagtakbo. Kailangan kong maging matapang at sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Arthur, gusto kita. Pwede ba tayong magkasama? Arthur, Hoy, anong akala mo ginagawa mo? Mahal, alam ko na, ikaw pala yung nanligaw sa mahal ko. Hoy, anong nangyayari dito? Mahal, alam ko na, ikaw ang unang nanira sa mahal ko. malapit nang hiwalayan ni Arthur ang iyo. Wala na siyang pakialam sa'yo. Ganito kagandang lalaki at hindi mo alam kung paano siyang pahalagahan. At maliban na minahal ko siya, Tingnan mo ang sarili mo, kabit. para sa'yo ang sampal na to sa kawalan mo ng hiya at sa pagiging taksil mo. Ay, teka, ikaw ang nakipag-agawan sa amin. Ikaw ang unang nanira sa mahal ko. Tao, tulong, tingnan nyo. Inaatake ng kabit ang asawa. Itong sampal pambawi sa nangyari sa airport. At itong sampal ang matagal ko nang gustong ibigay sa'yo. Arthur, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Naalala mo ba? Anibersaryo natin ngayon. Huwag kang ganoon kalupit, Arthur. Tigilan mo yan. Nagbibiro ka ba? Humihingi na ako ng tawad. Ano pa bang gusto mo? Di ba pwedeng tumigil ka na lang? Kahit anong meron sa inyong dalawa, ipagpapalagay ko na lang at palalampasin. Pero ako pa rin ang dapat na asawa. Mukha kang ang pangit. San mo nakuha ang lakas ng loob mo? Bakit di mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Hoy, ikaw! Ako! Chloe, umuwi ka muna. Pagtapos na ako rito, susunod ako. Arthur, maghihintay ako sa'yo. Arthur! Tara na, ngayon na. Arthur! Nakaimpake na lahat ng gamit mo at inilabas ko na. Kailangan mong umalis. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung sasabihin ko sa mga tagalinis na itapon lahat yan kasama ng basura. Arthur! Huwag kang ganyan kakapal, Arthur. Mahal, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, magbabago ako. Sige, patayin mo na ako. Baka madumihan lang ang kamay ko. Umalis ka, ngayon. Sige, kung gusto mong maghiwalay tayo, kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati ng lahat. Nababaliw ka ba? Ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Ganoon din ang pakiramdam ko sa'yo. Nang pumunta si Nightingale sa kama mo, hindi mo rin napigilan ang sarili mo, di ba? At kanina lang, sa harap ko, nagkakandara pa ka kay Chloe. Kung may ebidensya ka, sige, ipakita mo. Kung wala, at patuloy kang magsasalita ng kung ano-ano, huwag mo akong sisihin kung ipapasundo kita sa istasyon para mag-usap. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kalahati ng atin, hindi kita pakakawalan.
Lumabas ka! Lumabas ka ngayon din! Hoy, guwapo! Kumusta, G&G, Davis? Namiss na namin kita. Pwede ba akong pumunta sa Northridge para makita ka? Wala ka lang talagang pera ano. Halika na rito. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Sige, sige, sige. Arthur, tungkol naman sa batang yon na si Damon, siniyasat ko na siya. Tingnan mo, bago ito, niloko niya ang maraming mayayamang babae. Abala talaga siya. May plano ka bang asikasuhin ang mga babaeng to? Haha, huwag kang mag-alala. Ang kapal ng mukha niyang apihin ang anak ko ng ganoon. Naglabas na ako ng 15 milyong dolyar at gumamit ng koneksyon para putulin ang lahat ng pinagkukunan ng kita ni Damon at mula sa kanyang mga kaibigan. Sinigurado kong tuluyan siyang maging blacklisted. Sapat na yan. Gagawin niya ang lahat dahil sa desperasyon. Damon, pakiusap. Buksan mo ang pinto. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Umalis ka. Kapag nagpatuloy ka, papatayin kita. Halo? Halo? G&G, Davis. Hoy, hoy, huwag kang mag-alala. Papunta na ako dyan ngayon. Huwag kang lalapit. Huwag mo na akong kontakin. O hindi ako magdadalawang isip. Jessica, anong problema mo? Hoy, halo? Hoy, halo? Hoy, G&G, Smith, ako to. Ako to. Namiss na namin kita. Tigilan mo na ako. Nagkamali ka ng pinakialaman. Blacklisted ka na sa industriyang ito. Arthur, ikaw na naman ang nasa likod nito, di ba? Gusto mo talagang maghanap ng gulo. Kung ganoon, i-gay grant ko ang gusto mo. Damon, pakibuksan mo ang pinto. Damon. Damon. Kalimutan mo na. Hindi ko talaga kayang magalit sa'yo ng matagal. Damon, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Hindi tulad ni Arthur. Walang pusong hayop. Kung sa tingin mo ay napakabait ko sa'yo, huwag mo siyang iwanan. Mag-stall ka lang. Kapag wala na siya, hindi ba lahat ng pera ay mapapasayo? Ikaw, gusto mo siyang patayin? Hindi patayin. Magkakaroon siya ng aksidente. Tapos, wala tayong kinalaman doon. Ibig mong sabihin, mag-anyaya ng aksidente? Basta walang maiiwang bakas. Wala silang kahit katiting na ebidensya. Tama. Kaya, ano ang plano mo? Ganito ang gagawin natin. Eksakto. Anong plano natin? Ganito ang gagawin natin. Sigurado ka bang gagana yan? Walang mali diyan. Tiwala ka sa akin. Kapag patay na siya, makukuha natin ang 10 milyong piso. Dadalhin kita sa ibang bansa. Magkasama tayong dalawa habang buhay. Sige, siya ang nagtulak sa atin sa sulok. Huwag mo kaming sisihin kung tayo'y maging walang awa. Jessica, Damon, alam ko lang na kayong dalawa ay mapipilitang maging desperado. Naghihintay lang ako na kayo ang unang gumalaw. Hahayaan ko kayong tumalundian sa walang katapusang hukay ng panghihinayang. Mahal, desidido na ako. Kunin mo ang divorce papers. Nasaan ka na? Nasa Oakmont Hotel ako. Dito nating tapusin kung saan ito nagsimula. Dito mismo kung saan tayo unang nagkatuluyan. At dito mismo ko gustong tapusin ito. Sige, punta na ako dyan. Hoy, mahal? Puno na ang parking ng hotel. Sa tabi lang ng kalsada mag-park. Talaga? Walang kahit kaunting pag-uurong? Naalala mo pa ba kung gaano tayo kasaya nung una tayong narito? Lahat tayo ay matatanda na. Maging direkta na tayo. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka.
Mula pa nung bata ako, natuto akong mag-ayos ng kotse kasama ang tatay ko. Sa loob lang ng 1 minuto, hindi niya malalaman kung ano ang tumama sa kanya. Lahat tayo dito ay matatanda na. Huwag na nating patagalin pa ito. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Talagang hindi. Talaga bang wala kang ibibigay na pagkakataon sa akin? Nakakasuka ka. Ang kasulatan ng diborsiyo, hindi ko ito pipirmahan. Mabuti pang mamatay na lang ako. Kung gayon, magkita na lang tayo sa korte. Wala ng preno. Tapos na siya. Sira ang preno. Patay na siya. Arthur, tama ka nga. Nakuha mo ba ang video? Nakuha ko. Ang mekaniko dito, ang ating saksi. Napakasama talaga ng dalawang yon. Kailangan mong singilin sila. Hoy, Arthur. Pupunta na ba tayo sa pulis ngayon? Hindi pa. Hayaan mo muna silang magyabang. Kung mas mataas ang akyat nila, mas masakit ang pagbagsak nila. Oy, alam mo ba? Paano kung malaman niya? Imposible. Ako si Damon. Hindi pa ako nabigo kahit minsan. Ngayon, siguradong magtatagumpay tayo. So, ibig sabihin, malapit na siyang mawala sa mundong ito. Lahat ng pera niya ay mapupunta sa atin. Kapag nakuha na natin ang mga ari-arian, pupunta tayo sa ibang bansa para magsaya. Kumusta? Ikaw ay isinasakdal sa pagpatay. Sumama ka sa amin. Ang masamang gawa ay babalik sa'yo, at ang mabuti ay gagantimpalaan. Iyan ang walang pagbabagong batas ng mundo. Jessica, Damon. Akala ninyo ang inyong masasamang gawa ay maitatago sa mundo, pero hindi ninyo inakala na ang lahat sa mundong ito ay may sariling ayos, at ang lambat ng kaparusahan sa huli ay makakahuli sa inyo. Arthur, Chloe, nandito ka na. Maupo ka. Arthur, nagtagumpay ang hustisya at ang dalawang iyon ay sa huli ay tumungo sa bangin ng sariling pagkapahamak. Arthur, ayos ka lang ba? Chloe. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa panahong ito. Arthur, pinalapit mo ako, pero hindi lang para magpasalamat, hindi ba? Siyempre hindi. Chloe, naalala ko na sinabi ko sa iyo noon na kapag tapos na ako sa mga bagay ko, pupuntahan kita. Ngayon, naayos ko na ang lahat at inayos ang nararamdaman ko. Sa bawat gabing hindi ako makatulog, sa bawat sandaling ginising ako ng bangungot, sinusuri ko ang sarili kong puso. Tumingin sa mga bituin sa labas, palagi kong naramdaman na hinihikayat nila akong tumingin sa hinaharap. Aminado ako, bulag ako noon, kaya nagkamali ako ng pagtingin. Arthur, naiintindihan kita. Chloe, ngayon ko lang na-realize na ikaw ay isang mabuting babae at ang iyong katapatan. At kabutihan, tulad ng mga bituin sa kalangitan, ay karapat-dapat kong ipagtanggol habang buhay. Arthur, nababagay talaga ako na ikaw ay nagsabi sa akin ng lahat ng ito ngayon. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na wala kang ginawang mali at hindi mo na kailangang malungkot. At para sa akin, gusto kong maging bituin mo, palaging nasa tabi mo. Chloe, gusto na gusto kita pero nitong mga nakaraang araw, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kinabukasan natin. Natatakot ako. Parang natatakot lang ako. Hindi lang ako sigurado kung hindi ka magkakaproblema. Wala akong problema. Chloe, talaga bang wala kang problema sa nakaraan ko? Talagang wala akong problema. Arthur, ang totoo, noong nasa eskwela pa tayo, may nararamdaman na ako para sa'yo. Hindi mo lang alam. Ano? Naalala mo ba yung tag-araw na yon? Sa gate ng eskwelahan, yung maliit na batang babae na naipilay ang bukong-buko.
Hoy, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ako! Nahulog lang ako. Ang sakit talaga ng bukong-bukong ko. Hindi na nga ako makalakad. Nandito ako. Huwag kang matakot. Dalhin kita sa ospital. Gagaling ka rin agad. Ito, makakatulong tong matamis sa sakit. Talaga? Hindi. Masyadong masakit ngayon. Chloe, ako pala yung maliit na batang babae noon na yun? Pero lumipat ako ng paaralan at hindi na kita muling nakita. Pero ang pangalan mo ay laging nakatatak dito sa puso ko. Chloe, siguro ganito lang talaga kung paano gumagana ang kapalaran sa pagitan natin. Arthur, hindi ko inakala na makikita pa kita ulit. Siguro ito ang ibig sabihin nila ng kung may itinatago ka sa puso mo, babalik yan sa'yo. Ipagtatanggol kita sa buong buhay ko. Arthur, tingnan mo. Napaka-espesyal ng araw na ito. Talagang di malilimutan. Magpa-picture tayo. Sige, ikaw ang bahala, Chloe. Arthur, umupo ka dito. Tatlo, dalawa, isa. Yehey! Sa nalalabi kong buhay, pahahalagahan ko ang mga taong tunay na mahalaga. Tagapangulo, naasikaso ko na ang aking mga personal na bagay. Nag-a-apply ako para makabalik sa kalangitan. Mabuti. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito ng matagal na panahon. Hahaha. Oh, at tagapangulo, mayroon akong hiling. Oh, sige, sabihin mo. Aprobado. Salamat, tagapangulo. Tory 13, Tory 13, Southwest 1314, handa para sa pag-alis. Tory 13, Tory 13, Si, Southwest 1314, handa para sa pag-alis. Humihiling ng pag-alis. pinapayagan para sa pag-alis. Mga ginang at ginoo, malapit nang lumipad ang eroplano, mangyaring isiksik ang inyong seatbelt para sa inyong kaligtasan. Mangyaring ilagay sa airplane mode ang inyong mga telepono. Mukhang lahat ay tadhana. Torre 13, ito ang piloto ng Northwest 1314. Arthur, magbababa sa bandang 15 minuto. Ngayon, kukunin ko lang 2 minuto ng oras mo. Sa Torre, may kahanga-hangang babae na si Chloe. May sasabihin ako sa kanya at kailangan ko kayong lahat maging mga saksi ko. Chloe, alam ko nandyan ka. Sa harap ng monitor. Si Chloe, pakinggan mo ito. Chloe, may sasabihin ako. Salamat sa pagiging nandyan sa mga pinakamadilim na panahon ko. Sa pagpapalakas ng loob ko. Sa pagiging kasama ko. Dahil dito, nakabawi ako agad at nakabalik sa pagpapalipad. At kailangan kong sabihin sa iyo, pasensya ka sa pagpapaantay sa iyo sa akin. Sa mga nakaraang taon, napalampas ako ng marami. Pero ito rin ang nagturo sa akin ng tunay kong gusto at ang taong kailangan kong protektahan. Nakita nating dalawa ang paglaki natin sa lahat ng magagandang at masasamang pangyayari. Chloe, mahal kita, iniisip ko, tungkol sa atin. Paano kung itaas natin ang antas ng relasyon natin? Chloe, pakakasalan mo ba ako? Oo, Arthur, ang galing naman. Pakasalan mo siya. Chloe, ito ay mula kay Arthur. Pinapabigay niya sa akin ang singsing na ito para sa iyo. Ang sama-sama ninyo. Alam nyo palang lahat.
Ang ganda-ganda mo. Sa tingin mo, karapat-dapat kang uminom ng tubig. Hindi totoo yan. Hanggang ngayon, nakakapalag ka pa? Nang akit ng ibang lalaki at pinatay ang sariling asawa. Hindi ka naman maganda. Ano ka? Ayaw mo bang uminom? Paiinumin kita ng husto. Halika. Inumin mo. Sa totoo lang, ako ang sumaksak sa asawa kong taksil. Kaya nandito ako. Pare-pareho lang kayong basura. Karapat-dapat kayong mamatay. Sabihin mo nga, sa ganda ng mukha niya, kung magkakaroon ng mga peklat, makakaakit pa kaya siya ng ibang lalaki? Malalaman natin kung susubukan natin. Ikaw, ano ang gagawin ninyo? May bagong isda tayo. Narinig kong muntik ka ng pumatay ng tao. Muntik ka ng pumatay ng tao. May mga patakaran dito. At susundin mo ang mga iyon. Anong mga patakaran? Siyempre, ang mga patakaran ng pagiging aso. Mga pare, bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang bagong kaibigan natin. Kung may bayag ka, patayin mo ako. Huwag kang mag-alala. Ituring mo itong regalo sa pagtanggap sa iyo. Magpakabait ka. Kailangan mo pang galitin ang maling mga tao. Arthur, maghintay ka lang. Hindi pa ito tapos sa atin. Arthur, ano ito? Ano ang tawag mo sa akin? Arthur, anong problema? May problema ba? Chloe, magkakasal na tayo sa susunod na linggo. Dapat magsimula ka ng tawagin akong mahal. Nasasanay pa lang ako. Chloe, ito ang bagong bahay natin. Lahat ay pinalamutian ayon sa gusto mong estilo. Gusto mo ba? Gustong gusto ko. Arthur, paano naman ang dati mong... Ibinenta ko na ang lumang bahay. May masasamang alaala ako doon. Hayaan na lang nating mawala ito, di ba? Mas importante, gusto kong magsimula ng mas magandang buhay kasama ka. Ang bahay na ito ay mapupuno ng magagandang alaala natin. Pahalagahan kita at palaging nasa tabi mo. Tagapangulong Sterling. Arthur, nagtataka ako kung bakit hindi mo pa ako tinatawag na tatay. Tatay, Nagtataka lang ako kung kumusta na ang mga paghahanda para sa kasal ninyo sa susunod na linggo ayon sa plano. May magagawa ba ako para makatulong? tatay, huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang lahat. Nakabili ako para kay Chloe ng bagong-bagong villa. At naghanda rin ako ng kwarto para sa iyo. Maaari kang lumipat kung kailan ka handa. Kaya, ang buong pamilya natin ay maaaring masayang mamuhay ng magkasama. Ganun ba? Kung gayon, hindi na ako makikialam sa inyong mga kabataan. Arthur, masyado kang mabait sa akin. Sa totoo lang, mula nang pumanaw ang nanay ko, lagi kong naramdaman na napakalungkot ng tatay ko. Dati, inaalala ko na kung sakaling magpakasal ako, ay magiging napakalungkot ng tatay ko ng mag-isa. Dahil pinag-isipan mo ng mabuti ito, tatawagin na kitang mahal ngayon. Ano ang sinabi mo sa akin? Napakahina ng pagsabi mo. Hindi ko narinig. Ang sama mo, sinasadya mo ito. Teka, gusto ko lang marinig ulit iyon. Sabihin mo ulit, please. Chloe, ang ganda-ganda mo ngayon. Salamat, tatay. Arthur, ngayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang Chloe. Mas mabuti kung alagaan mo siya ng maayos. Huwag kang mag-alala, sir. Pangako ko, palagi kong itatrato ng tama ang Chloe at gagawin siyang masaya. Arthur, tinatanggap mo ba ang Chloe bilang iyong asawa? Sa mabuti o masama? Sa kalusugan o karamdaman? Upang mahalin at pangalagaan? Habang buhay kayong dalawa? Oh. Chloe, tinatanggap mo ba ang Arthur bilang iyong asawa? Sa mabuti o masama? Sa kalusugan o karamdaman? Upang mahalin at pangalagaan? Habang buhay kayong dalawa? Oh, Ngayon, ipinahayag ko na mag-asawa kayo. Maaari mo ngayong halikan ng bride. Nakikita kong masaya kayong magkasama ni Chloe ngayon. Nakaka-relax na ako. Sisiguraduhin kong laging si Chloe ay masaya. tatay, gabi na. Dapat kang magpahinga. Sige, dapat kayong ding magpahinga. Tara na,
Magandang gabi, tatay. C. Hulaan mo kung ano ang sinabi ni tatay sa akin? Na mas mabuti kang magpakita sa akin. Minsan, medyo makulit si tatay. Huwag mong hayaang abalahin ka nito. Hindi naman ako naaabala nito. Gusto kong magkasama-sama ang buong pamilya. Ano? Ang ibig kong sabihin, panahon na para magsimula tayo ng pamilya. Maligayang bati. Buntis ka. Magkakaroon ka ng anak. Makalipas ng 10 taon, magkakaroon na tayo ng anak. Magiging tatay ako! Arthur. Arthur, tingnan mo ang tindahan. Gusto kong pumasok at tingnan. Hindi ba't medyo maaga para tingnan ang mga gamit ng baby? Tara. Kamusta ang isang ito? Kung babae ito, magiging maganda rin ito tulad mo. Paano kung lalaki? Hindi mo maipapasuot sa ating lalaki ang damit, tama? Kaya ang isang ito, kung lalaki ito, magiging gwapo talaga siya dito. Sir, maganda ang taste mo. Ang lahat ng mga damit ay imported European organic cotton. Ligtas para sa balat ng baby. Ang bawat set ay 800 piso. Pakibalot, 3 set para sa lalaki at 3 para sa babae. Arthur, wala pa ang baby. Bakit bumibili ka ng marami? Chloe, gusto kong maramdaman ng baby ang labis na pagmamahal natin mula sa unang araw. Arthur, pupunta ako sa CR. Hintayin mo ako rito. Sige, dito mismo. Tumawag lang kung kailangan mo ako. Anong matagal? Ang numero na tinawag mo ay powered off. Chloe. Chloe. Paumanhin po. Naghahanap ako ng isang tao. Chloe. Sino? Sino ang gumawa nito? Chloe, gising na. Arthur, nasaan tayo? Huwag kang matakot. Kahit saan tayo, basta magkasama tayo. Yun lang ang mahalaga. Ang lambot naman. Kahit ang kapitan at ang asawa ng kapitan, nakatali ng magkasama, nagpapakita pa rin ng pagmamahalan. Damon, anong gusto mo? Anong gusto ko? Tapusin ko lang ang sinimulan ko. Damon, gago ka. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Ako ang nagpakulong sa'yo. Huwag mo siyang saktan. Pakawalan mo si Chloe. Akala mo ba tanga ako? Kung hindi dahil kay Chloe, mapapakulong mo ba ako ng ganun kabilis? Kayo pareho mamamatay ngayong araw. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Pakawalan mo lang siya. Si Kapitan Arthur na nagmamakaawa, gustong-gusto kong makita yan. Sinabi mo yan, Arthur. Kung magmamakaawa ka ng husto para masiyahan ako, pakakawalan ko si Chloe. Arthur, huwag. Gusto kong tumahol ka na parang aso. Ang pangalan ko ay... Af. Ano? Sabihin mo ng malakas. Masyadong maingay. Hindi ko narinig. Arthur, gusto kong marinig ng buong mundo na nagmamakaawa ka na parang aso dito mismo sa paanan ko. Aw, aw. Ay, pasensya na. Naka-off ang phone ko. Hindi na record. Maging mabait ka at gawin mo ulit. Damon, ang pogi-pogi mo talaga. Ano? Ang asawa ng kapitan ayaw umalis? Damon, nangako ka sa akin. Ano ba ang nagmamadali? Sinabi kong pakakawalan kita. Pero hindi ko kailanman binanggit ang sanggol sa tiyan mo. Damon, kasuklam-suklam ka. Arthur, alam mo ba ang bilangguan? Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Ang pag-asa. Sinira mo ang buong buhay ko. Bakit ikaw ang magkakaroon ng anak? Bakit ikaw ang magiging masaya?
Tumigil ka dyan! Jessica, Sa isang bagay na ganito kaganda, paano mo ko hindi isasama? nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Talaga bang nakalimutan mo? O nawala na lang lahat ng tiwala mo sa akin? Ano? Umatras ka. Hintayin mong hiwain ko sila, tapos ikaw ang magsindi. Nakakadiri. Magkasama pa rin kayo, kahit sa kamatayan. Ngayon, makukuha mo ang nararapat sa iyo. Pumunta ka sa impyerno. Jessica, ikaw! Damon, Sa nakalipas na 10 taon, marami akong naisip sa bilangguan. kung hindi dahil sa iyo, magiging ganito kaya ang kalagayan ko ngayon? Hindi ko lang inakala. Na napakatigas ng ulo mo. Nakalaya ka na. Sinisiraan mo pa rin sila. Ito, Ito ang nararapat sa iyo. Maligayang bati, lalaki at babae. Ang galing! Kumusta ang asawa ko? Maayos naman ang kalagayan ng ina. Tinatahi na namin siya ngayon. Malapit na siyang makabalik sa kanyang kwarto. Salamat. Arthur, naway maging masaya ka. Ay, sorry. Arthur, Jessica, anong ginagawa mo dito? kumuha lang ng ilang gamit. Namimili ka rin? Lately, mahilig na talaga si Chloe sa kape. Jessica, tungkol sa nangyari noon. Salamat. Arthur, anong pinagsasabi mo? Kasalanan ko lahat iyon. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Isipin mo na lang na sinusubukan kong ituwid ang lahat. Heto, kunin mo ang card na ito. Magagamit mo ito ngayon. Ano man ang mangyari, ingatan mo ang sarili mo. Arthur, ang pinakakailangan ko ngayon ay wala sa mga ito. Ano ba? Mag-isa na ako ngayon, walang malapitan. Sana yakapin mo na lang ako, para malaman kong pinatawad mo na ako, para maramdaman kong buhay pa rin ako, para makapagsimula ulit ako. Sige na nga, gusto mo ng diborsyo? Sige, pero kalahati ng lahat ay akin. Baliw ka! Ikaw ang unang nagtaksil sa akin! Ganoon ba? Salamat. Kahit anong mangyari, sana lang. Makapagsimula ka ulit. Arthur, may gusto akong itanong, pero hindi ako sigurado kung dapat ba. Ano, kung wala si Chloe sa sitwasyon ngayon, magkasama pa rin kaya tayo? Kalimutan mo na lang ang tanong ko. Huwag mong isipin ng masyado. Kailangan ko nang umalis. Arthur, saan ka pumunta? Bakit ang tagal mo bago nakauwi? Pumunta ako para bumili ng prutas na gusto mo. Talaga? Saang supermarket ka pumunta? May mga bagong bukas na malapit dito. At hindi ako sigurado kung alin ang may masariwang prutas. Kakapanganak lang ni Chloe at hindi dapat siya ma-stress. Para sa ilang bagay, mas mabuting huwag siyang guluhin. Duo-Duo Supermarket, yung nasa kanluran. Ang melon nila ay medyo sariwa. Pero kitang-kita kang nasa Giafu Supermarket sa Silangan. Arthur, bakit ka nagsinungaling sa akin? Dahil ba kay Jessica? Ganoon ba? Gabi na at pagod na ako. Dapat magpahinga ka rin. Hello po, ito ang pinakabagong health supplement para sa kababaihan, lalo na angkop para sa recovery pagkatapos manganak, mabisa sa pag-alis ng anxiety at pagpapabuti ng tulog. Kukunin ko lahat ng nasa display case na ito. Arthur, nagtataka ako kung sino ang nagbibiro sa akin. Hindi ako nagbibiro. Malapit na ang holidays. Ito ay limited edition item mula sa aming tindahan at partikular itong epektibo para sa postpartum care. Ituring mo na lang itong regalo para kay Chloe. Sige, ibalot mo ito at lahat ng ito. Nang magkakasama, magbabayad ako gamit ang card. Hindi na kailangan. Ituring mo na lang itong regalo mula sa akin. Mga lalaki, laging gusto nila pareho ang pangarap na babae at ang masidhing kasintahan.
Naiwan mo ito dito noong nakaraan. Bakit kailangan pang magpakita si Jessica ngayon? Yung pagkikita namin noon, talagang aksidente lang ba yon? Chloe, bakit hindi ka pa magpahinga? Arthur, mag-usap tayo. Anong problema? Ano to? Hanggang kailan mo ako paglololohin? Ano? Mag-ingat ka. Huwag mong basagin. Anong sinabi mo? Ganito ka pala ka-attach sa basurang to? Ganito mo ito pinahahalagahan? Arthur, sabihin mo sa akin kung bakit. Chloe, alam mo ba lahat? Arthur, kaya pala tinigil mo na ang pagpapanggap, ha? Alam ko na simulat sa pool na nakipagkita ka kay Jessica. Kung alam na, ipapahala natin sa mga galo. Ibigay mo sa akin. Yung ibinigay sa'yo ni Jessica, sobrang pinahahalagahan mo, ha? Kaya sa puso mo, may puwang pa rin para sa kanya. Para sa kanya mo ginagawa to? Paghiwalayin tayo? Chloe, anong sinasabi mo? May mali bang naiintindihan ka? Ito ay ebidensya na sinubukan kang lasunin ni Jessica. Ebidensya? Dahil sa nangyari noon, kailangan kong maging mas maingat. Hindi ko kayang isugal ang buhay mo at ng anak natin. Kaysa maniwala na si Jessica ay magbabago, mas naniniwala ako sa kasabihang, ang leopardo, hindi nagbabago ang mga batik. Sinadya niyang lumapit sa akin si Jessica at gustong gamitin ako bilang piraso para patayin ka. Gamitin ka bilang piraso? Oh, kung katulad siya ni Damon at naghiganti sa atin, magwawakas lang yun sa pagwasakan. Pero nagpanggap siyang lumapit sa akin, nakuha ang tiwala ko, at saka patuloy na nagpapanggap na biktima at kahabag-habag. Ito, ang food supplement. Ang mga sangkap na taglay nito, kung iinumin ng mag-isa, walang magiging problema. Pero kung isasabay sa kape at patuloy na iinumin ng mahigit 3 araw, maaari itong makamatay. Noon, nang makita ko siya sa supermarket, kakabili ko lang ng kape para sa'yo. Kinalkula niya na may ugali kang uminom ng kape. Hindi ako naniniwala sa luha ng buwaya. Kaya sa pangyayaring ito, kailangan ko siyang alisin. Kaya binaligtad mo ang plano niya at inakit mo palabas ang ahas sa lungga nito. Arthur, mali ako na isisi sa'yo. Ako. Akala ko sinadya mong itinago ang pangalan ng supermarket para hindi ko malaman. Tanga, nag-aalala lang ako sa'yo.